Kasabay ng summer season, kabi-kabila na rin ang sakit na nauuso sa ilan nating mga kababayan. Kaya naman pinapayo publiko sa banta ng heat stroke. Alamin kung ano ito sa report ni Roby Cerezo. Nakakabahala na ang nararamdamang init ngayon sa ating bansa. Ang pinakamataas na temperaturang naitala ay 37.3 degrees Celsius na nararamdaman sa ilang bahagi sa Luzon. Kaya't ang resulta ng sobrang tindi ng init na ito ay ang nakamamatay na heat stroke na dumadali ngayon sa ating mga kababayan. Kinumpirma ng ilang ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pagdadala ng mga biktima ng heat stroke na karamihan ay mga nasa middle age hanggang katandaan. Kung noon ay paisa-isa lang ang pasyenteng dinadala bawat araw, ngayon ay nasa 5 hanggang 10 kada araw na ang sinusugod sa mga pagamutan. Dahil sa tindi ng init na nararanasan, may ilan tayong mga kababayan na binawian ng buhay dahil sa heat stroke. Tulad na lamang ng pulis na humabol sa isang hold-upper na nang mahuli ay siya naman ang binawian ng buhay dahil sa hindi nakaya ng init at dehydration ng habulin niya ito. Sa Bicol Region, isang re-electionist na konsehal sa Camarines Sur ang namatay habang nangangampanya sa kasagsagan ng init ng panahon. Matapos magsalita sa isang rally, nag-collapse ito pagbaba ng entablado. Isa ring barangay tanod na ginang ang nasawi rin sa Naga City. Sumama ang ginang sa pangangampanya ng isang mayoralty candidate na nag-ikot sa kanilang lugar sa ilalim ng init ng araw na makaramdam ng pagkahilo. Nang umuwi ay naligo ito at nang makapagbihis ay nagsuka at nawala na ng malay. Lumabas sa findings ng doktor na heat stroke at internal hemorrhage ang ikinumatay ng biktima. Mahaba-haba pa ang heat wave sa Pilipinas at maaari ring tumaas pa ang temperatura sa ilan pang bahagi. Kaya't patuloy ang babala ng mga manggagamot sa mga tao na hanggat maaari huwag nang lumabas kung matindi ang init ng araw kung wala namang mahalagang pupuntahan. Ilan sa sintomas ng heat stroke ay ang pagkahilo, makating balat, mataas na temperatura ng katawan at pagkawalan ng malay. Pinapayo rin na magdala ng panangga sa init tulad ng sombrero, payong at bimpo. Uminom rin ng maraming tubig. Mainam din na magsuot ng puting damit kaysa sa dark-colored na mga damit dahil mas nailalabas ng puting kasuotan ang init ng katawan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Roby Cerezo.